Walang puwang ang isang basurang gaya mo sa marangal na pamilyang Almeida, Marina. Kaya bago pa man tuluyang lumamig ang sabaw na yan, pirmahan mo na ang annulment papers na ito at maglaho ka sa paningin ko. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang latay ng nagniningas na bakal na humahampas sa katahimikan ng mansyon. Sa gitna ng malawak at marangyang hapagkainan, nakatayo si Marina. Hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas. Buong hapon niya itong inasikaso sa kusina. Matiyagang hiniwa ang bawat sangkap at tinimplahan ng tama dahil alam niyang sumasakit ang sikmura ng kanyang asawang si Marco dahil sa stress sa kumpanya. Ngunit ang init ng pagmamahal na inilaan niya sa pagluluto ay tila naging yelo sa isang saglit. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Marina. Ang puting porselana ng mangkok ay naging kasing bigat ng isang bundok. Napatingin siya kay Marco na nakaupo sa tapat niya. Ngunit ang lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretso. Nakatuon ang paningin ni Marco sa mga dokumentong nakalatag sa ibabaw ng mesa. Tila mas mahalaga pa ang mga letrang naroon kaysa sa damdamin ng babaeng nangakong makakasama niya habang buhay. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa silid nang bitawan ni Doña Aurora ang kanyang pilak na kutsara. Ano pang hinihintay mo? Huwag mo kaming daanin sa pagdadrama, Marina. Alam nating lahat na pumasok ka lang sa pamilyang ito dahil sa pera. At ngayong pabagsak na ang kumpanya, ikaw ang malas na dapat naming alisin para makabangon kami. Pirmahan mo yan at may matatanggap kang tseke. 1,000,000. Malaki na yon para sa isang gaya mong galing sa putik. Hindi nakapagsalita si Marina. Parang may malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang bawat hikbi na gustong kumawala. Naramdaman niya ang unti-unting pagtulo ng mainit na sabaw sa kanyang daliri nang tumagilid ang mangkok dahil sa panginginig. Ang paso ng likido sa kanyang balat ay hindi maihahambing sa hapdi na nanunuot sa kanyang puso. Marco. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi. Halos isang bulong na puno ng pagsusumamo. Marco, sabihin mo sa akin, ito ba talaga ang gusto mo? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ng 5 taon? Dito na nag-angat ng tingin si Marco. Walang bakas ng init. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. I'm sorry, Marina. Pero kailangan nating maging practical. Kailangan kong iligtas ang kumpanya at ang tanging paraan ay ang pakasalan si Sofia. Her family is willing to invest, but only if you are out of the picture. Please, just sign the papers. Para naman ito sa ikabubuti nating lahat. Para sa ikabubuti ng lahat. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na isa-isang bumaon sa dibdib ni Marina. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang pagdaloy ng pait. 5 taon siyang naging sunod-sunuran. 5 taon niyang tinuos ang lahat ng pang-aalipusta ng kanyang biyenan. 5 taon niyang ibinigay ang lahat, pati ang mga bagay na hindi nila alam na siya ang nagbigay. Para lamang mapanatili ang dangal ng pamilyang Almeida. Dahan-dahang ibinaba ni Marina ang mangkok sa mesa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng matigas na kahoy ay tila hudyat ng isang pagtatapos. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na mapula na dahil sa paso ng sabaw. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit ng katawan. Ang tanging naroon ay ang pamamanhid ng kanyang buong pagkatao. Akala niyo ba ay malas ako? Tanong ni Marina. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi naging kasing lamig na ng gabi sa labas. Akala niyo ba ay wala akong ibinigay sa pamilyang ito, kundi ang sarili ko? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Doña Aurora. At ano naman ang maibibigay mo? Ang iyong paghihikahos? Ang iyong mababang pinagmulan? Huwag kang magpanggap na may halaga ka, Marina. You are just a shadow in this house. Isang anino na nakabuntot sa anak ko. Tumayo ng tuwid si Marina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang babaeng kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng amo,
Ngayon ay naglalabiyab sa isang apoy na hindi nila kailanman nakita. Hindi niya ipinakita ang luhang nagbabadyang pumatak. Sa halip, kinuha niya ang panulat na nasa ibabaw ng mesa. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, habang inilalagda ang kanyang pangalan sa annulment papers, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang namamatay. At sa bawat hibla ng papel na nadidiinan ng tinta, isang bagong Marina ang isinisilang. Isang Marina na hindi na papayag na tapakan muli. Matapos lagdaan ang huling pahina, binitawan niya ang panulat. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay tila naguguluhan sa biglaang katahimikan at katatagan ng kanyang asawa. Tapos na tayo, Marco. Saad ni Marina. Pinirmahan ko na ang kalayaan niyo. Pero tandaan niyo ang sandaling ito. Tandaan niyo ang bawat salitang binitawan niyo sa akin ngayong gabi. Dahil bukas, paggising niyo, malalaman niyo kung sino talaga ang nawalan. Tumalikod si Marina at nagsimulang maglakad palayo sa hapagkainan. Bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa kanyang nakaraan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng silid, lumingon siyang muli. Doña Aurora, tawag niya sa matanda na kasalukuyang nakangisi dahil sa tagumpay. Ang perang hinahanap niyo para isalba ang kumpanya niyo? Ang himalang hinihintay niyo mula sa MA Legacy? Kasama niyo na yon sa loob ng 5 taon. Pero ngayong gabi, kinuha ko na ang himalang iyon kasabay ng aking pag-alis. Iniwan ni Marina ang mag-ina na tulala at hindi maunawaan ang kanyang sinabi. Habang naglalakad siya sa madilim na koridor ng mansyon, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Isang katanungan na alam niyang sasagutin ng tadhana sa mga susunod na oras. Gaano kaya kabilis guguho ang isang kaharian kapag ang tanging haligi na humahawak dito ay nagpasya ng bumitaw? Nang marating ni Marina ang pintuan ng mansyon, isang malakas na kulog ang gumising sa langit. Hindi siya lumingon, hindi siya nag-atubili. Dahil sa labas ng mga pader na ito, naghihintay ang isang katotohanang magpapaluhod sa mga Almeida. Isang katotohanang nakatago sa ilalim ng lagda ng isang babaeng tinawag nilang basura. Sa loob ng madilim na silid na naging saksi sa kanyang mga luhang, walang kasing pait. Tanging ang mahinang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit ni Marina. Ang bawat sulok ng silid na ito ay may dalang alaala. Mga alaalang tila mga anino na sumasakal sa kanya ngayon. Marahan niyang binuksan ang kanyang lumang maleta. Ang maletang dala niya noong unang gabi. Siyang tumapak sa mansyong ito bilang asawa ni Marco. Habang inilalagay niya ang kanyang ilang pirasong damit, naramdaman niya ang isang matigas na papel sa ilalim ng kanyang mga gamit sa cabinet. Isang kupas na resibo mula sa isang sanglaan. 5 taon na ang nakalilipas. Noong unang muntik ng mabangkarote ang Almeida Group, isinangla ni Marina ang tanging pamana ng kanyang ina. Isang antigong kwintas na may mga hiyas para lamang magkaroon ng pondo ang kumpanya para sa sahod ng mga manggagawa. Hindi alam ni Marco ang sakripisyong yon. Ang akala ng lahat, ang pamilya ni Sofia ang nag-abot ng tulong. Ngunit ang totoo ay ang barya-baryang naipon at ang huling alaala ng kanyang ina ang nagligtas sa kanila. Napahawak si Marina sa kanyang dibdib. Ang hapdi ng katotohanang binaliwala ang lahat ng kanyang ginawa ay tila isang malalim na sugat na muling bumuka. Ma'am Marina, isang mahina at nanginginig na boses ang narinig niya mula sa pinto. Doon ay nakatayo si Yaya Berta, ang matandang katulong na tanging nakakita sa kanyang mga paghihirap. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha at ang kanyang mga kamay ay may hawak na maliit na supot ng tela. Yaya, bakit gising pa po kayo? Tanong ni Marina. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ni Marina. Huwag kang umalis na walang dala, anak. Alam kong wala kang hininging kahit ano sa kanila. Itong maliit na halaga, naipon ko ito mula sa sahod ko. Gamitin mo ito para sa pamasahe o pangkain. Patawarin mo kami. Ma'am,
dahil wala kaming magawa para protektahan ka. Doon na bumigay ang pader na itinayo ni Marina sa kanyang puso. Niyakap niya ang matandang babae at ang kanyang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Salamat po, Yaya. Kayo lang ang naging pamilya ko rito. Pero kailangan ko na pong lumaya. Hindi na ako ang babaeng kilala niyo na laging nakayuko. Tila lumipad ang gunita ni Marina sa isang tagpong hindi kailanman malalaman ng mga Almeida. Isang gabi sa opisina ni Attorney Santos, 4 na taon na ang nakalilipas. Doon, bilang tagapagmana ng lihim na kayamanan ng kanyang lolo, sa probinsya na lumago sa ibang bansa, nilagdaan niya ang kasunduang naglagak ng bilyon-bilyong piso sa ilalim ng pangalang M. A Legacy. Sigurado ka ba rito, Marina? Tanong ng abogado sa kanya noon. Ililigtas mo ang kumpanya nila nang hindi nila alam na ikaw ang may-ari ng perang ito? Opo, Attorney Santos. Sagot niya noon nang walang pag-aalinlangan. Dahil mahal ko ang asawa ko, ang tagumpay niya ay tagumpay ko rin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marina habang naaalala ang sariling katangahan. Ang pag-ibig na akala niya ay sapat na para sa lahat ay naging tali lamang na sumakal sa kanyang sariling dangal. Habang tinatapos niya ang pag-iimpake, ang tunog ng mabibigat at pasuray-suray na hakbang sa koridor ay nagpatahimik sa kanya. Ang malakas na pagtulak sa pinto ay gumawa ng ingay na yumanig sa katahimikan ng gabi. Doon, sa may hamba ng pinto, nakatayo si Marco. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mantsa ng alak, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hinaluan ng kalituhan. So, talagang aalis ka? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay pamaos at puno ng pangungutya. Saan ka pupunta, Marina? Saan ka kukuha ng pangkain? Akala mo ba ay madali ang buhay sa labas nang wala ang apelidong Almeida? Hindi sumagot si Marina. Patuloy lang siya sa pagsasara ng kanyang maleta. Ang kawalan niya ng kibo ay lalong nagpainit sa ulo ni Marco. Lumapit ang lalaki at marahas na hinawakan ng kanyang bisig. Pinipilit siyang humarap sa kanya. Sumagot ka. Huwag mo akong talikuran na parang ikaw ang dehado rito. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo kami ngayon. Kung naging mabuti kang asawa, hindi sana kailangang mangyari ito. Tiningnan ni Marina ang kamay ni Marco na nakabaon sa kanyang balat. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na awa para sa lalaking ito. Isang lalaking bulag sa katotohanan at alipin ng sariling kahinaan. Bitawan mo ako, Marco. Mahinahong saad ni Marina. Ngunit may awtoridad na hindi pa naririnig ng lalaki kailanman. Ang hawak mo ay hindi na ang asawa mo. Ang hawak mo ay ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa iyo at sinasayang mo na rin ito ngayon. Nagtagis ang mga bagang ni Marco at lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa bisig ni Marina habang ang kanilang mga hininga ay nagtatagpo sa gitna ng tensyon ng silid. Kailan ba matututunan ng isang tao na ang pinakamahalagang bagay ay nasa harapan na niya bago pa ito tuluyang mawala sa kanyang paningin? Ang sakit mo sa mata, Marina. Alam mo ba kung bakit hindi kita kailanman naisama sa mga party ng kumpanya? Dahil ikaw ang paalala na sa kabila ng yaman ng mga Almeida, nagpakasal ako sa isang babaeng amoy lupa at walang alam kundi ang magsilbi sa kusina. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga lamat sa isang basong, unti-unti nang nadudurog. Habang hawak pa rin niya ng mahigpit ang bisig ni Marina, ang kanyang hininga na amoy alak ay tumatama sa mukha ng babae. Isang pamilyar na amoy na dati ay iniintindi ni Marina, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Binitawan ko na ang lahat para sa iyo, Marco. Mahinang sagot ni Marina. Ang kanyang boses ay parang isang patak ng tubig sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Iniwan ko ang pangarap ko, ang mga huling alaala ng mga magulang ko, para lang maging anino sa likod mo. Pero ngayon, nakikita ko na, hindi pala ako ang naging anino.
kundi ang tanging ilaw na ayaw mong tanggapin dahil mas gusto mong magbulag-bulagan sa kasikatan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Isang tunog na puno ng pagyayabang at kawalang hiyaan. Ilaw? Huwag kang magpatawa, Marina. Si Sofia ang ilaw. Siya ang babaeng may pangalan, may koneksyon, at may yaman na hindi mo kailanman matutumbasan. Siya ang karapat-dapat na maging ginang ng bahay na ito. At ngayon, sa wakas, maibibigay ko na sa kanya ang lugar na matagal mo nang ninakaw. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na itinatago ni Marina para sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Walang sigaw, walang hagulgol. Tanging ang marahang pagtanggal ni Marina sa kamay ni Marco mula sa kanyang bisig ang bumasag sa tensyon. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki at doon, wala nang natitira kundi ang isang malamig na kawalan. Ninakaw? Tanong ni Marina. Ang kanyang labi ay nagkaroon ng isang manipis at makahulugang na ngiti. Sana ay maging masaya ka sa bago mong ilaw, Marco. Pero tandaan mo, ang liwanag na galing sa nakaw na apoy ay madaling mamatay kapag dumating ang tunay na dilim. Kinuha ni Marina ang kanyang maleta. Hindi na niya muling tiningnan ang silid na naging saksi sa kanyang 5 taong pagtitiis. Naglakad siya palabas, lagpas sa kanyang asawang nakatayo pa rin sa gitna ng kalasingan at pababa sa malawak na hagdanan ng mansyon. Sa bawat baitang na kanyang tinatahak, tila may isang mabigat na kadena na nalalagas mula sa kanyang katawan. Pagdating sa malaking pinto, bumungad sa kanya ang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang kalagayan o marahil ay hinuhugasan nito ang lahat ng dumi na kumapit sa kanyang pagkatao sa loob ng bahay na yon. Hindi na siya nagabalang kumuha ng payong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang balat. Hinayaan niyang lamunin ng lamig ang kanyang katawan dahil alam niyang ito na ang huling beses na makakaramdam siya ng ganitong uri ng paghihirap. Sa dulo ng mahabang driveway ng mga Almeida, isang itim na sasakyan ang tahimik na naghihintay. Ang mga ilaw nito ay tila 2 matang nagmamasid sa dilim. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba at mabilis na nagbukas ng payong para salubungin siya. Attorney Santos, bungad ni Marina nang makalapit ang abogado. Ma'am Marina, handa na po ang lahat. Ang inyong mga gamit ay nailipat na sa inyong bagong penthouse at ang lahat ng mga dokumentong iniutos nyo ay naisampa na sa korte at sa mga bangko. Magalang na sagot ni Attorney Santos. Lumingon si Marina sa huling pagkakataon sa malaking mansyon ng mga Almeida. Mula sa bintana ng 2nd palapag, nakita niya ang anino ni Marco na nakadungaw, tila nanonood sa kanyang pag-alis. Ngunit hindi na alam ni Marco na ang babaeng basang-basa sa ulan at mukhang talunan sa kanyang paningin ay ang siyang may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanyang bahay. Simulan mo na, Attorney Santos, utos ni Marina habang sumasakay sa loob ng mainit at marangyang sasakyan. Huwag kang magtitira ng kahit isang pirasong pako para sa kanila. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng lahat sa paraang hindi nila inaasahan. Masusunod po, Madam Chairman, sagot ng abogado bago isara ang pinto. Habang umaandar ang sasakyan palayo, ang tanging maririnig sa loob ay ang banayad na tunog ng makina at ang paghampas ng ulan sa bintana. Napahawak si Marina sa kanyang leeg, kung saan naroon ang isang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ang susi sa isang bagong buhay at ang mitya ng pagsabog na wawasak sa mundong binuo ng mga Almeida. Sapat na ba ang 5 taon ng pagtitiis para sa isang habambuhay na paghihiganti? O sadyang ito pa lamang ang simula ng isang kwentong hindi nila kailanman naisip na magkakaroon ng ganitong wakas? Hindi pa man tuluyang natutuyo ang mga luhang iniwan ng ulan kagabi. Isang marangyang puting sasakyan na ang pumarada sa harap ng mansyon ng mga Almeida na tila isang buwitreng handa nang lapain ang tirang pagkain sa isang hapag. Maagang nagising si Doña Aurora
na may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Isang-isang ngiting hindi kailanman nasilayan ni Marina sa loob ng 5 taon. Ang bawat utos niya sa mga katulong ay puno ng kagalakan. Tila ba ang pag-alis ng kanyang manugang ay ang pag-alis din ng isang mabigat na sumpa sa kanilang tahanan. Yaya Berta, siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng guest room. Darating ang ating tunay na bisita, ang babaeng magdadala ng swerte sa kumpanya. Utos ni Doña Aurora habang inaayos ang kanyang mamahaling perlas sa harap ng salamin. Hindi nagtagal. Pumasok sa malawak na sala si Sofia. Suot ang isang mamahaling damit at may dalang mga disenyo para sa bago niyang kwarto. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pagyayabang. Tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan? Tita Aurora, I'm so excited to be here. Finally, wala na ang amoy probinsyang hangin sa bahay na ito. Maarteng saad ni Sofia bago humalik sa pisngi ng matanda. Oh, Sofia darling, you are exactly what this family needs. Hindi gaya ng dati na parang laging may patay sa bahay dahil sa kapansin-pansing paghihikaos. Sagot ni Doña Aurora. Habang nag-uusap ang dalawa, nag-utos si Sofia sa mga tauhan na ilabas ang lahat ng mga tanim na rosas at sampagitan na maingat na inalagaan ni Marina sa hardin. Para kay Sofia, ang mga ito ay cheap at hindi nababagay sa isang modernong mansyon. Nakita ni Yaya Berta kung paano itinapon ang mga paso sa basurahan, ang mga bulaklak na dumanas ng pag-ibig ni Marina ay tinatabunan na ngayon ng dumi. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, umakyat si Sofia sa dating silid ni na Marco at Marina. Habang naghahanap ng mapagtataguan ng kanyang mga alahas, nakita niya sa ilalim ng isang lumang libro ang isang litrato mula sa kasal ni na Marco at Marina. Sa litratong yun, makikita ang isang masayang Marina na nakasuot ng simpleng puting bestida habang si Marco ay nakangiti ng tapat. Isang ngiting hindi na nakita ni Sofia kailanman. Isang matinding selos ang gumapang sa dibdib ni Sofia. Kinuha niya ang isang matalas na gunting sa ibabaw ng mesa. Sa bawat pagbaon ng talim sa makapal na papel, tila ninanamnam niya ang paghihiwalay sa imahe ni Marina mula kay Marco. Ang bawat piraso ng litrato na nahuhulog sa sahig ay tila mga labi ng isang pangarap na pilit niyang binubura. You're nothing but a memory now, Marina, at sisiguraduhin kong kahit anino mo, hindi na makakabalik dito. Bulong ni Sofia sa kanyang sarili. Mula sa pintuan, nakasaksi si Yaya Berta sa kalupitang ito. Nang makaalis si Sofia para mag-ayos ng kanyang mga gamit, dahan-dahang pumasok ang matanda. Lumuhod siya sa sahig at isa-isang pinulot ang mga punit na bahagi ng litrato. Maingat niya itong itinago sa loob ng kanyang bulsa, kasama ng panalangin na sana ay nasa mabuting kalagayan ang kanyang alagang si Marina. Samantala, sa ibaba, masayang nagpaplano si Doña Aurora ng isang malaking party. We will call it The New Beginning. Ipapakita natin sa lahat na ang pamilya Almeida ay mas malakas na ngayon dahil sa pagsasanib ng ating kumpanya sa pamilya ni Sofia. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang ng tagumpay, may isang lihim na hindi binabanggit ni Sofia. Habang tinitingnan niya ang kanyang mamahaling relo, isang mabilis na mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. The interest is doubling kapag hindi ka nakakuha ng pondo sa mga Almeida sa loob ng 3 araw. Ilalantad namin ang lahat ng utang ng pamilya mo. Napakapit si Sofia sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kagalakan ay biglang namutla. Ang akala ng mga Almeida ay siya ang kanilang tagapagligtas. Ngunit ang totoo, siya ay isang nalulunod na humahawak sa isa pang nalulunod. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na katok sa malaking pinto ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Isang lalaking nakauniporme ng bangko ang nakatayo roon. May hawak na isang matingkad na pulang sobre. Good morning po. Isang mahalagang abiso mula sa Central Credit Bank para kay Doña Aurora Almeida. Urgent meeting po sa main branch bukas ng umaga tungkol sa inyong mga collateralized assets. Saad ng mensahero. Kinuha ni Doña Aurora ang sobre, ang kanyang kamay
ay biglang nanginginig nang makita ang tatak ng immediate foreclosure notice sa ilalim ng logo ng bangko. Bakit ang isang simpleng abiso sa bangko ay tila naging isang hatol ng kamatayan para sa kanilang kasikatan? At ano ang kinalaman ng M. Alhasi na nakasulat sa maliit na bahagi ng dokumento bilang bagong may-ari ng kanilang mga utang? Hinding-hindi mangyayari ang sinasabi mo. Nagkakamali ka ng binabangga dahil ako si Doña Aurora Almeida at ang bangkong ito ay nabubuhay sa aming mga transaksyon. Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang VIP lounge ng bangko. Ngunit sa pagkakataong ito, walang manager na lumabas para suyuin siya. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na tingin ng isang bank officer na dati ay yumuyuko sa bawat utos niya. Sa harap ng matanda, nakalatag ang isang dokumentong nagsasabing ang lahat ng kanyang credit cards ay suspendido at ang kanilang main business account ay nasa ilalim ng isang restrictive monitoring. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, nasa loob ng isang tanyag na fashion boutique, si Sofia nakapila siya sa cashier, may hawak na 3 mamahaling bag na balak niyang gamitin para sa party ng mga Almeida. Ngunit nang iswipe ang kanyang card, ang cashier ay nagbigay ng isang pilit na ngiti. "I'm sorry, Ma'am Sofia, but the transaction was declined. Baka po may ibang card kayo?" Tanong ng cashier, habang ang mga tao sa likuran ay nagsisimula ng magbulungan. Namula ang mukha ni Sofia sa hiya. "Impossible? Baka sira ang machine nyo. I'm an Almeida to be, hindi nyo ba ako kilala?" Ngunit kahit anong pilit niya, ang makinang hawak ng cashier ay nanatiling tahimik. Isang malupit na paalala na ang kanyang mundong gawa sa buhangin ay unti-unti nang tinatangay ng agos. Samantala, sa loob ng isang pribadong suite, sa isang 5-star hotel, nakaupo si Marina sa harap ng isang malawak na salamin. Hindi na ang babaeng may tuyot na balat at pagod na mga mata ang nakikita niya. Sa tulong ng mga dalubhasa, ang kanyang buhok ay tila seda na dumadaloy sa kanyang balikat at ang kanyang suot na puting silk robe ay nagpapakita ng isang gilas na matagal niyang itinago. Dahan-dahang hinawakan ni Marina ang kanyang mukha. Naalala niya kung paano siya nagtitipid noon, kung paano niya tinitiis na hindi bumili ng bagong tsinelas para lang may maipandagdag sa pondo ng kumpanya ni Marco. Ang bawat sentimong itinira niya para sa iba ay binaliwala lamang. Ngayon, sa ilalim ng kanyang mga daliri, nararamdaman niya ang lambot ng karangyaan. Isang karangyaang sa kanya naman talaga mula pa noong una. "Ma'am Marina, narito na po si Attorney Santos," ulat ng isang staff. Pumasok ang abogado na may dalang mga bagong ulat. "Ma'am, nagsimula na ang epekto. Ang mga bank accounts ng mga Almeida ay naka-freeze na dahil sa biglaang pagbawi ng ating guarantee fund. Sa madaling salita, wala silang magagamit na cash para sa araw-araw na operasyon ng kanilang kumpanya." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marina. "Hayaan mo silang magmakaawa sa mga taong hinamak nila, Attorney Santos. Gusto kong maramdaman ni Doña Aurora kung paano ang tanggihan sa harap ng maraming tao." "May isa pa po, ma'am," dagdag ng abogado. "Tumatawag po si Marco sa opisina ko. Gusto niyang malaman kung sino ang may-ari ng MR Legacy. Mukhang napapansin na nila na ang lahat ng utang nila ay binili na ng isang kumpanya." Tumayo si Marina at lumakad patungo sa bintana. Tanaw ang mga naglalakihang gusali ng lungsod. "Huwag mo munang sasabihin. Hayaan nating ang takot, ang dahan-dahang kumain sa kanilang yabang. Ang kuryosidad ay isang masakit na uri ng parusa." Isang mahalagang detalye ang napansin ni Marina sa mga dokumento. Ang bahay na tinitirhan ng mga Almeida, ang mansyong naging kulungan niya sa loob ng 5 taon, ay nakapangalan sa isang holding company na pagmamay-ari rin ng MR Legacy. Ibig sabihin, sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, maaari niyang palayasin ang kanyang biyenan at si Marco sa kalsada. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Marina. Isang lihim na dokumento ang iniabot ni Attorney Santos. "Ma'am,
Tungkol po ito kay Sofia. Nalaman po namin na ang pamilya niya ay matagal ng baon sa utang sa ibang bansa. Ginamit lang niya si Marco para makakuha ng pera para mabayaran ang mga sindikatong humahabol sa kanila. Napakapit si Marina sa gilid ng mesa. Ang akala ni Marco ay nakahanap siya ng tagapagligtas, ngunit ang totoo ay nagdala siya ng ahas sa loob ng sarili niyang pamamahay. Sa gitna ng katahimikan ng suite, tumunog ang telepono ni Marina. Isang hindi kilalang numero. Pagkagat niya sa tawag, ang boses ni Marco ang bumungad sa kanya, puno ng desperasyon at tila nawawala sa sarili. Marina, ikaw ba yan? Please, kausapin mo ako. Alam kong nagalit ka pero may alam ka ba tungkol sa ML Legacy? Bakit nila kami sinisira? Malamig na katahimikan ang naging sagot ni Marina. Bawat segundo ng katahimikan iyon ay parang 1 taon para kay Marco. Bago niya ibaba ang tawag, isang pangungusap lang ang binitawan ni Marina sa wikang Tagalog na puno ng pait at kapangyarihan. Ang aninong binaliwala niyo, Marco, ay siya na ngayong dilim na lalamon sa inyong lahat. Sino ang tunay na kakampi at sino ang tunay na kaaway sa larong ito ng pera at pag-ibig. At hanggang kailan maitatago ni Marina ang katotohanan na siya ang humahawak sa hininga ng pamilyang Almeida. Hindi pwedeng makansela ang piging na ito. Kung kailangang ibenta nyo ang mga huling piraso ng pilak sa kusina, gawin nyo. Kailangan nating ipakita sa mga investor na matatag pa rin ang mga Almeida. Ang boses ni Doña Aurora ay nanginginig sa galit at desperasyon habang nagbibigay ng utos sa mga natitirang katulong. Sa loob ng malawak na ballroom ng mansyon, ang mga kristal na chandelier ay nagniningning, ngunit ang liwanag nito ay tila isang mapanlinlang na balat kayo. Ang mga mesa ay punong-puno ng mamahaling pagkain na in-order sa utang at ang mga bote ng champagne ay nakahanda na para sa mga bisitang unti-unti nang dumating. Sa isang sulok, nakatayo si Sofia, suot ang isang kumikinang na gown. Hawak niya ang kanyang kanang kamay, kung saan nakasuot ang isang dambuhalang singsing. Sa paningin ng marami, ito ay isang tunay na brilyante, ngunit sa loob-loob ni Sofia, bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng kaba. Ang singsing na yon ay isang imitasyon lamang, isang cubic zirconia na binili niya sa madalian para lang may maipakita sa mga tao. Marco, bakit pawis na pawis ka? Umayos ka nga. Baka mahalata nila na tensyonado ka. Bulong ni Sofia kay Marco habang kinakapit ang kanyang braso rito. Hindi ko mapigilan, Sofia. Ang daming tawag mula sa mga supplier. Sinasabi nila na tumatalbog daw ang mga tseke ni Mama. Paano natin babayaran ang lahat ng ito pagkatapos ng gabi? Ang nangangambang sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Nagsimulang mapuno ang silid ng mga negosyante at matataas na tao sa lipunan. Ngunit sa gitna ng tawanan at tunog ng marahang musika, isang kaguluhan ang nagaganap sa may pintuan. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakabarong ngunit may matitigas na mukha ang pilit na pumapasok. Nasaan si Doña Aurora? Nasaan ang bayad sa mga hiniram niyang kagamitan nung nakaraang buwan? Ang malakas na boses ng isa sa mga lalaki na nakakuha ng atensyon ng ilang bisita. Mabilis na lumapit si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa hiya at galit. How dare you? May party kami! Umalis kayo rito, mga hampas lupa. Babayaran kayo ng assistant ko bukas. Huwag kayong gumawa ng eksena sa harap ng mga investors ko. Investors? Ang balita namin ay wala na kayong pondo. Huwag niyo kaming daanin sa taas ng noo niyo, Donya. Ang matapang na sagot ng maniningil. Habang nangyayari ang tensyon, nakita ni Sofia si Yaya Berta na naglalakad bitbit ang isang tray ng inumin. Sa inis ni Sofia, hinarang niya ang matanda. Yaya, bakit ang bagal mo? Dalhan mo kami ng champagne rito ni Marco. Bilis! Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Yaya Berta. Ibinaba niya ang tray sa isang bakanteng mesa at tumingin ng diretso kay Sofia.
Pasensya na po, Miss Sofia. Pero tapos na ang oras ng trabaho ko. At kung hindi po kayo marunong makiusap ng maayos, baka mas mabuting kayo na ang kumuha ng sarili ninyong inumin. Ano? Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Akmang sasampalin ni Sofia ang matanda. Ngunit mabilis na humarang si Marco. Sofia, stop it! Hindi ito ang oras para sa ganyan. Sigaw ni Marco na lalong nagpahiya sa dalawa. Sa gitna ng lumalalang kaguluhan, ang mga maniningil na ayaw umalis, ang mga bisitang nagsisimula ng magbulungan, at ang pamilya Almeida na unti-unti nang nawawala sa kontrol, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng malaking pinto ang umalingaw-ngaw. Ang lahat ng mata ay napabaling sa entrance. Isang itim na sasakyan ang huminto sa labas. At mula rito ay bumaba ang isang babaeng tila nagmula sa isang panaginip. Suot ang isang blood red na gown. Nayakap ang kanyang magandang hubog ng katawan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng marmol na sahig ay tila isang ritual ng kapangyarihan. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga tunay na hiyas na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier na nagpapamukhang basura sa suot ni Sofia. Si Marina. Hindi ang Marina na amoy kusina. Hindi ang Marina na laging nakayuko. Ito ang Marina na ang bawat tingin ay tila isang hatol ng kamatayan. Kasunod niya si Attorney Santos at 4 na malalaking bodyguard na nakasuot ng itim. Nalaglag ang panga ni Marco. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay muntik nang mahulog nang makita ang kanyang dating asawa. Si Doña Aurora naman ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang labi ay nanginginig at hindi makapagsalita. Lumakad si Marina sa gitna ng ballroom, direkta sa harap ni na Doña Aurora at Marco. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila ba isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng mga Almeida. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Marina ay kalmado, malalim, at puno ng awtoridad na gumapang sa bawat sulok ng silid. Mukhang masaya ang inyong pagdiriwang. Sayang naman kung mapuputol dahil lamang sa kakulangan ng pondo. Tumingin si Marina kay Doña Aurora, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala niyo ba ay matatapos ang gabi nang hindi ako nagpapakita? Isang matinding tensyon ang bumalot sa hangin. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-record gamit ang kanilang mga telepono. Ang reyna ng mga Almeida ay tila naging isang maliit na bata sa harap ng dating alila na ngayon ay nagbabalik bilang kanilang Panginoon. Ano ang susunod na hakbang ni Marina ngayong nasa harap na niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay? At paano tatanggapin ni Marco na ang babaeng itinapon niya ay siya palang nagmamay-ari ng lahat ng kanyang kinatatayuan? Ilabas ang basurang ito. Security, nasaan na kayo? Bakit niyo hinayaang makapasok ang babaeng ito sa pamamahay ko? Ang tinig ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa ballroom, puno ng panginginig at matinding galit. Ang kanyang mukha na kanina ay pinapahira ng mamahaling kolorete ay tila nagmistulang isang maskara ng takot. Ngunit sa halip na matakot, isang banayad at nakakalokong tawa ang kumawala sa mga labi ni Marina. Ang kanyang bawat galaw ay dahan-dahan, tila isang reyna na naglalakad sa sarili niyang palasyo habang ang lahat ng mga mata ng matataas na lipunan ay nakatitig sa kanya. Ang iba ay may halong gulat, ang iba naman ay paghanga. Pamamahay mo, Doña Aurora? Tanong ni Marina. Ang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila may bigat ng isang hatol. Sigurado ka ba na sa'yo pa ang bawat pako at semento ng mansyong ito? Dahil sa pagkakaalam ko, ang tanging pagmamay-ari mo na lang sa loob ng kwartong ito ay ang iyong kapalaluan. Mabilis na lumapit si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Marina, anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakasuot ng ganyan?
At paano mo nagawang bastusin ang nanay ko sa harap ng maraming tao? Hindi ito ang Marina na pinakasalan ko. Tiningnan ni Marina si Marco mula ulo hanggang paa. Ang lalaking ito, na dati ay sentro ng kanyang mundo, ngayon ay tila isang maliit na insekto na lamang sa kanyang paningin. Tama ka, Marco. Hindi na ito ang Marina na pinakasalan mo. Ang babaeng binubugbog nyo sa salita at itinuturing na katulong. Ang Marina na yon ay matagal nyo nang pinatay. Ang kaharap nyo ngayon ay ang babaeng nagbigay sa inyo ng hininga sa loob ng 5 taon nang hindi nyo man lang napapansin. Naglabas si Attorney Santos ng isang gintong folder at inabot ito kay Marina. Binuksan niya ito at itinaas ang isang dokumento na may tatak ng MA Legacy. Sa mga hindi nakakaalam, ako ang tumatayo bilang chairman ng MA Legacy, ang kumpanyang bumasag sa bawat utang ng mga Almeida at humahawak ngayon sa lahat ng inyong mga ari-arian bilang collateral. Ang bawat sentimo na ginamit nyo para sa party na ito, bawat patak ng champagne na iniinom nyo, ay galing sa bulsa ko. Isang malakas na singhap ang dumaan sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay naging kasing lakas ng huni ng mga bubuyog. Si Sofia, na hindi na nakapagpigil, ay biglang sumugod kay Marina. Nagsisinungaling ka! Isang labandera lang ang nanay mo. Imposibleng magkaroon ka ng ganyang kayaman. Magnanakaw ka. Akmang sasabunutan ni Sofia si Marina. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarang ng mga bodyguard ni Marina. Sa gulat ni Sofia, nawalan siya ng balanse at nabitawan ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng tuluyang pagguho ng kanilang dangal. Dito nangyari ang isang sandaling hindi makakalimutan ng sinuman. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang yumuko si Marina. Hindi dahil sa takot, kundi para pulutin ang isang malaking piraso ng basag na kristal. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa nang may matinding ingat. Tila ba ito ay isang mahalagang hiyas? Ang aksyong ito ay hindi kailangan para sa daloy ng gabi. Ngunit ito ang nagpakita sa lahat kung sino ang may tunay na delikadesa. Ang babaeng marunong magligpit ng kalat na ginawa ng iba. Sana ay naging masarap ang inyong huling hapunan sa mansyong ito. Saad ni Marina habang nakatingin ng diretso kay Doña Aurora na ngayon ay napakapit na sa braso ni Marco para hindi matumba. Dahil sa loob ng 24 na oras, ang bangko na ang kukuha sa pamamahay na ito. Maliban na lang kung meron kayong 2 bilyong piso para bayaran ako ng cash. Ngayon din, 2 bilyon? Ang nauutal na tanong ni Marco. Marina, parang awa mo na. Pamilya tayo. Pamilya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marina. Ang pamilya ay hindi nananakit, Marco. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng tao kapag wala na silang pakinabang. Kayo ang nagturo sa akin na ang lahat ay may presyo. At ngayon, ito na ang bill na dapat ninyong bayaran. Iniwan ni Marina ang pamilya Almeida na tulala sa gitna ng ballroom. Habang naglalakad siya palabas, ang bawat hakbang ng kanyang mga takong ay tila isang tambol na nagbubunyi ng kanyang tagumpay. Ngunit sa kabila ng pananalo, may isang katanungang naiwan sa kanyang isipan habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Sapat na ba ang makitang nawasak ang kanilang mundo para mabura ang mga latay sa kanyang puso? O ang tunay na kaligayahan ay wala sa paghihiganti, kundi sa tuluyang paglimot? Walang kwenta ka talagang, anak. Kung hindi ka naging mahina at nabulag sa ganda ng babaeng yan, hindi sana tayo dinuduraan ng Marina na yan ngayon. Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak at bakanting ballroom. Tila ba ang bawat salita ay bumubunot sa mga huling hibla ng dangal na natitira sa pamilya Almeida. Wala na ang mga bisita. Ang marangyang hapagkainan na kanina ay puno ng tawanan ay isa na ngayong sementeryo ng mga tira-tirang pagkain, basag na kristal at natapong alak.
Ang bawat chandelier na nagniningning ay tila mga matang nangungutya sa kanilang pagkatalo. Napaupo si Marco sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang bawat hininga niya ay mabigat, puno ng pagsisisi na ngayon lang kumatok sa kanyang pintuan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang lamig ng silid, isang lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong mamahaling aircon. Naalala niya ang mga gabi, noong narito pa si Marina. Laging may mainit na tsa, laging may malambot na unan, at laging may boses na nagpapakalma sa kanyang pagod. Ngunit ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang galit na boses ng kanyang ina. "Mama, itigil niyo na!" Bulong ni Marco, ngunit hindi siya pinakinggan. "Itigil? Paanong ititigil? Bukas, mawawalan tayo ng bahay. Bukas, magiging pulubi tayo sa kalsada dahil sa kakahintay mo sa Sofia na yan." Lumingon si Doña Aurora kay Sofia na kanina pa tahimik sa gilid. "At ikaw, akala ko ba ay ililigtas mo kami? Nasaan ang pamilya mo? Nasaan ang yaman mo?" Si Sofia pamasiwe. Sofia, na kanina ay parang reyna, ay ngayon ay parang isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Ngunit sa likod ng takot na yon ay ang isang mabilis na pag-iisip. Hindi na niya kailangan ng mga Almeida. Alam niyang lumubog na ang barko at hindi siya sasama sa paglubog nito. "Huwag niyo akong sisihin, Doña Aurora." Matalim na sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay biglang nagbago mula sa pagiging malambing tungo sa pagiging kasing talim ng labaha. "Kayo ang nagpumilit na ipakasal ako kay Marco. Kayo ang sakim. At kung akala niyo ay mananatili ako rito para panoorin kayong maghirap, nagkakamali kayo." Mabilis na tumakbo si Sofia paakyat sa hagdanan. Narinig ni na Marco ang marahas na pagbubukas ng mga drawers sa itaas. Sa loob ng silid ni Doña Aurora, mabilis na hinalughog ni Sofia ang jewelry box ng matanda. Ang bawat kwintas, singsing, at hikaw na nakita niya ay mabilis niyang isinilid sa kanyang bag. Ang bawat hiyas ay tila isang tiket para sa kanyang pagtakas. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Marco na nakasunod na pala sa kanya. Nahuli niya ang kamay ni Sofia na may hawak na isang dambuhalang perlas. Ang mga mata ni Sofia ay punong-puno ng desperasyon at kasamaan. "Bitawan mo ako, Marco. Wala na kayong pera. Ang kumpanya niyo ay isang bangkay na. Hindi ko sasayangin ang ganda ko sa isang lalaking talunan." Itinulak ni Sofia si Marco ng malakas. Dahilan upang mapaupo ang lalaki sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang gumulong mula sa sotrack na malapit sa paanan ni Marco. Ito ang kanyang singsing sa kasal, ang singsing na itinapon ni Marina bago siya umalis. Sa ilalim ng bumbilya, ang ginto nito ay hindi na nagniningning, kasing labo na ng kanyang kinabukasan. Kinuha ni Marco ang singsing. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila bigat ng 5 taon ng pagkakamali. Doon niya naramdaman ang tunay na pagkawasak. Ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya ay itinapon niya, at ang babaeng pinili niya ay magnanakaw na ngayon sa harap ng kanyang mga mata. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa baba. Kasunod nito ay ang hiyaw ni Yaya Berta. "Doña Aurora, Doña Aurora, gumising kayo." Mabilis na bumaba si Marco. Iniwan si Sofia na patuloy sa pagnanakaw. Sa gitna ng ballroom, nakita niya ang kanyang ina na nakahandusay sa marmol na sahig. Ang mukha ng matanda ay maputla, ang kanyang mga labi ay nangingitim, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame ng walang buhay. Ang matinding presyon at ang pagguho ng kanyang imperyo ay hindi na kinaya ng kanyang puso. Ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng tunog ng nagmamadaling mga hakbang at ang mahinang pagtangis ni Yaya Berta. Habang hawak ni Marco ang kamay ng kanyang ina, isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang sumpa na hindi siya tatantanan. Saan ba nagtatapos ang parusa ng tadhana?
At kailan magsisimula ang pagbabayad para sa isang pusong nakalimot sa tunay na halaga ng pag-ibig? Hindi sapat ang salitang patawad para punan ang 5 taon ng pang-aalipusta. Pero sapat na ang isang atake sa puso para ipaalala sa atin na lahat tayo ay tao lamang, marupok at may katapusan. Ang puting pader ng ospital ay tila sumasalamin sa lamig na nararamdaman ni Marina habang naglalakad siya sa mahabang koridor. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mahihinang pag-uusap sa paligid ay nagpabigat sa kanyang bawat hakbang. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis darating ang balita, na ang babaeng tila bakal ang puso ay bigla na lamang bibigay dahil sa sarili nitong kasakiman. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang isang anyong hindi niya halos makilala. Si Marco, na dati ay laging maayos ang suot at puno ng kumpiyansa, ay nakaupo ngayon sa sahig, nakasandal ang ulo sa pader, at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Nang marinig ang tunog ng mga takong ni Marina, mabilis na nagangat ng tingin ang lalaki. "Marina!" Ang boses ni Marco ay basag, parang isang bata na nawawala sa gitna ng dilim. Tumayo siya ng mabilis, ngunit gumaralgal ang kanyang mga binti, kaya napaluhod siya sa harap ng kanyang dating asawa. "Marina, please! Si Mama. Sinasabi ng mga doktor na kailangan siyang operahan, pero lahat ng accounts namin ay naka-freeze. Kahit pambayad sa deposit, wala kami. Parang awa mo na. Huwag mo namang hayaang mamatay ang nanay ko dahil sa galit mo." Tumingin si Marina sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. 5 taon siyang nanalangin na sana ay makita ni Marco ang kanyang halaga. At ngayon ay narito ang lalaki, nagmamakaawa. Ngunit hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan. Ang sakit na dati ay naramdaman ni Marina ay napalitan na ng isang malalim at tuyong pagkapagod. "Hindi ko siya pinatay, Marco." Mahinahong saad ni Marina. Bawat salita ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng ospital. Ang sarili niyang mga desisyon ang nagdala sa kanya rito. Ang galit mo ay dapat ibaling sa sarili mo dahil ikaw ang nanood lang habang unti-unti niyang winawasak ang pamilya niyo. "Alam ko, kasalanan ko ang lahat. Pero Marina, iligtas mo lang siya. Pagkatapos noon, kahit anong gusto mo, gagawin ko. Kahit hinding-hindi mo na ako patawarin." Hikbi ni Marco habang hinahawakan ang dulo ng damit ni Marina. Sa sandaling iyon, isang matangkad at kagalang-galang na lalaki ang lumapit at humawak sa balikat ni Marina. Si Gabriel. Siya ang lalaking nakilala ni Marina sa ibang bansa noong mga panahong balak na niyang sumuko, ang tao na tumulong sa kanya upang mahanap ang kanyang tunay na lakas at ang tagapayo ng MA Legacy. "Marina, kailangan na nating magdesisyon." Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at may dalang katiwasayan. "Ang laban mo ay sa negosyo, hindi sa buhay ng tao. Ngunit tandaan mo, ang bawat tulong na ibibigay mo ay may kalakip na responsibilidad." Huminga ng malalim si Marina. Binitawan niya ang paningin kay Marco at lumapit sa isang maliit na stall sa loob ng ospital. Bumili siya ng isang simpleng basket ng prutas, mansanas, saging at dalandan. Walang mamahaling ribon, walang gintong palamuti. Ibinigay niya ito sa isang nurse at sinabing ihatid sa kwarto ni Doña Aurora. Ang simpleng basket na ito ay simbolo ng kanyang pinagmulan, ang amoy proprobinisya na dati ay kinasusuklaman ng kanyang biyenan. "Bayad na ang operasyon," sabi ni Marina kay Marco nang hindi tumitingin dito. "Hindi dahil mahal kita at hindi dahil natatakot ako sa inyo, kundi dahil ayaw kong maging kasing sama niyo. Gusto kong mabuhay ang nanay mo para makita niya ang bawat araw na masaya ako, habang kayo ay nagsisimula sa wala." Iniwan ni Marina ang ospital kasama si Gabriel. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Marina, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na mabilis na nagdaraan. "Sigurado ka ba sa ginawa mo?" tanong ni Gabriel habang nagmamaneho. "Hindi ko alam, Gabriel.
Pero ang pagpili sa kabutihan sa gitna ng kawalang hiyaan ay ang tanging paraan para hindi ako tuluyang malamon ng dilim, sagot ni Marina. Samantala, sa loob ng intensive care unit, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Doña Aurora. Ang mga monitor na kanina ay mabilis ang tunog ay nagsimulang kumalma. Nang imulat ng matanda ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital ang bumungad sa kanya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, isang mahinang kalos na puno ng pait at takot. Mama? Lumapit si Marco, hawak ang kamay ng ina. Tumitig si Aurora sa basket ng prutas na nasa tabi ng kanyang kama. Ang mga prutas na dati ay tatawanan niya dahil sa pagiging ordinaryo, ngayon ay tila isang sumpa na papaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Sa gitna ng kanyang panghihina, may isang pangalang tanging lumabas sa kanyang mga tuyong labi. Patawarin mo ako, Marina. Ang mga salitang yon ay pumatak sa katahimikan ng kwarto, ngunit sapat na nga ba ang isang hinga ng pagsisisi para burahin ang 5 taon ng paghihirap? Akala mo ba ay ikaw ang nagmamay-ari ng pusong ito? Sofia, ang totoo, bawat salita mo ay may katumbas na presyo at ang bawat luhang ipinakita mo ay bahagi lamang ng isang madilim na transaksyon. Ang boses ni Marina ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid-aklatan ng mansyon, kung saan nagtatago si Sofia habang mabilis na isinisilid ang mga huling piraso ng pilak sa kanyang mamahaling bag. Sa labas, ang sirena ng mga sasakyan ng pulis ay tila mga huni ng mga ibon ng kamatayan na palapit ng palapit. Si Marco ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng hapis at hindi makapaniwala sa nakikita. Marina, anong ginagawa mo rito? At anong sinasabi mong transaksyon? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay pamaos at puno ng pangangatog. Hindi sumagot si Marina sa pamamagitan ng salita. Sa halip, inilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Mula rito ay kinuha niya ang isang tumpok ng mga papel, mga liham na may pabango pa, ang mga liham na naging dahilan kung bakit naniwala si Marco na si Sofia ang kanyang soulmate nung mga panahong nag-aaway sila ni Marina. Basahin mo ang mga ito, Marco. Malamig na utos ni Marina. Ang mga sulat na ito na akala mo ay galing sa puso ni Sofia, binayaran niya ang isang professional writer para gawin ang mga yan. At ang mga impormasyong nakasulat tungkol sa mga paborito mong bagay, galing sa mga social media posts ko na pinag-aralan niya para makuha ang loob mo. Kinuha ni Marco ang isa sa mga liham. Habang binabasa niya ang mga pamilyar na pangungusap, naramdaman niya ang isang matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang bawat matatamis na salita ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay nakatayo na at nanlilisik ang mga mata. You're lying! Marco, don't listen to her. Inggit lang siya dahil ako ang pinili mo. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses na dati ay malambing, ay naging kasing gasgas ng isang kinakalawang na bakal. Inggit! Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marina. Kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa isang kumpas, ang apoy ay sumiklab, nagniningning, sa gitna ng madilim na silid. Ang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan ay dapat lamang mauwi sa abo. Inilapit ni Marina ang apoy sa dulo ng mga liham. Dahan-dahang kinain ng apoy ang papel. Ang bawat letrang nagsasabi ng mahal kita ay naging itim na abo na lumilipad sa hangin. Ang liwanag ng apoy ay nagbigay ng anino sa mukha ni Marco. Isang anino ng isang lalaking napagtanto na itinapon niya ang isang tunay na brilyante para lamang sa isang pirasong kristal na puno ng lason. You're a monster, Marina, sigaw ni Sofia, akmang susuguri ng babae, ngunit mabilis na humarang si Marco. Tumigil ka, Sofia! Ang malakas na sigaw ni Marco na yumanig sa buong silid. Hinawakan niya ang balikat ni Sofia, hindi bilang pagprotekta, kundi bilang pagpigil. Ibinigay ko sa iyo ang lahat.
Iniwan ko ang asawa ko para sa'yo. At ngayon, malalaman ko na lahat ng ito ay bahagi lang ng plano mong ubusin ang natitira sa amin. Wala na kayong pondo, Marco. Anong silbi ng pag-ibig kung wala kayong pera? Ang huling hirit ni Sofia, ang kanyang maskara, ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang isang mukhang puno ng kasakiman at kawalan ng kaluluwa. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Pumasok ang 2 pulis kasama si Attorney Santos. Sofia Valderrama, you are under arrest for grand larceny and multiple counts of estafa. Sumama ka ng mahinahon, ang sigaw ni Sofia habang kinakaladkad palabas ng mansyon ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng kalsada. Ngunit walang sino man sa pamilya Almeida ang nagtangkang sumunod. Nanatiling nakatayo si Marco sa gitna ng silid, nakatingin sa tumpok ng abo sa sahig. Dahan-dahang lumapit si Marina sa kanya, hindi para yakapin siya, kundi para kunin ang kanyang bag na naiwan sa mesa. Tumingin siya kay Marco ng may isang klase ng awa na mas masakit pa kaysa sa galit. Ang hirap sa'yo, Marco, ay masyado kang naging kampante sa liwanag na ibinibigay ko. Kaya hindi mo napansin na ang sinusundan mo na pala ay ang apoy na tutupok sa'yo, saad ni Marina. Iniwan ni Marina si Marco na mag-isa sa dilim. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang paghugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang naiwan sa hangin. Sapat na ba ang pagkabilanggo ni Sofia para maibalik ang kapayapaan sa isang pamilyang winasak ng sarili nilang kahinaan? O ang tunay na bilangguan ay ang pagsisising dadalhin ni Marco hanggang sa kanyang huling hininga? Ang bawat palapag ng gusaling ito ay saksi sa aking pananahimik sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, bawat sulok nito ay kakanta na ng aking pangalan. Nakatayo si Marina sa harap ng dambuhalang salamin sa itaas na palapag ng Almeida Tower na ngayon ay tatawagin na sa bagong pangalan. Ang tanawin ng buong lungsod ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit hindi ito ang nagbibigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. Ang tunay na tagumpay ay ang maramdaman ang bigat ng sariling dangal na hindi na muling mayuyurakan ng sinuman. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng boardroom. Sa loob, nakaupo ang mga miyembro ng Board of Directors na dati ay hindi man lang tumitingin sa kanya kapag nagdadala siya ng kape sa mga pulong ni Marco. Ngayon, ang bawat isa sa kanila ay tuwid na tuwid ang upo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pilit na paggalang. Sa bawat hakbang ni Marina patungo sa gitnang upuan, ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang bagong pundasyon. Naupo siya at dahan-dahang inilibot ang kanyang paningin sa mga taong nasa harap niya. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay hindi na tatawaging Almeida Global. Wika ni Marina, ang kanyang boses ay parang bakal na binalot ng seda. Malamig pero matibay. Mula ngayon, ito ay kikilalanin bilang MA Heritage Group at kasabay ng pagpapalit ng pangalan, lilinisin din natin ang bawat dumi na iniwan ng nakaraang pamamahala. Isa-isang tinawag ni Marina ang mga pangalan ng mga opisyal na naging kasabwat ni Doña Aurora sa pagmamanipula ng pondo. Wala siyang galit sa kanyang boses, tanging ang katotohanan na masakit pakinggan. Maari na kayong lumabas. Ang inyong mga gamit ay nasa lobby na. Huwag na nating pahabain pa ang isang ugnayang wala namang katapatan. Matapos ang pulong, hindi sa isang marangyang restaurant nagtungo si Marina. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang bagong penthouse kung saan naghihintay ang isang espesyal na bisita. Yaya Berta, bakit po kayo nakatayo dyan sa sulok? Tanong ni Marina nang makita ang matandang budang nakatayo malapit sa kusina. Tila nahihiya pa ring gumalaw sa loob ng napakagandang tahanan. Naku, Ma'am Marina, baka po madumihan ko ang inyong napakaputing sofa.
Sanay po ako sa kusina. Doon na lang po ako, sagot ng matanda, habang pilit na itinatago ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho. Lumapit si Marina at hinawakan ang mga kamay ni Yaya Berta. Inakay niya ang matanda patungo sa malawak na hapagkainan na yari sa mamahaling marmol. Doon, may nakahandang 2 plato ng mainit na sinigang. Ang paboritong luto ni Marina na dati ay kailangan niyang kainin ng mabilis sa loob ng kusina para hindi mapagalitan ni Doña Aurora. Yaya, sa bahay na ito, wala ng amo at alipin, saad ni Marina habang pinauupo ang matanda sa isang silyang kasing lambot ng ulap. Dito, tayo ay magkapamilya. Maupo po kayo at sabayan niyo akong kumain. Nanginginig ang mga kamay ni Yaya Berta habang hawak ang pilak na kutsara. Sa loob ng 40 taon niyang pagsisilbi sa mga Almeida, ito ang unang pagkakataon na pinaupo siya sa isang hapagkainan, hindi bilang tagapagsilbi, kundi bilang tao. Ang bawat subo ng matanda ay may kasamang luha ng kagalakan, at si Marina, habang pinapanood ang budang nag-alaga sa kanya, ay nakaramdam ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng ₱1,000,000. Salamat anak, maraming salamat, bulong ni Yaya Berta. Gabi na nang mapag-isa si Marina sa kanyang balkonahe. Hawak niya ang isang baso ng alak, pinagmamasdan ng mga bituin na tila nakikigalak sa kanyang kalayaan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam ni Marina kung kanino ito galing dahil sa pamilyar na paraan ng pananalita. Marina, alam kong wala na akong karapatan, pero maaari ba tayong mag-usap? Hindi tungkol sa kumpanya, hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa atin. Kahit 5 minuto lang, nandito ako sa ibaba ng gusali mo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako nakakausap. Tumingin si Marina sa ibaba ng tore. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste, nakita niya ang isang maliit at tila nawawalang anino ng isang lalaki, si Marco. Ang bawat salita sa mensahe ay tila isang kawit na pilit humihila sa kanya pabalik sa nakaraan. Ngunit ang Marina na nakatayo ngayon ay hindi na ang babaeng madaling mabighani sa mga salitang walang gawa. Sasagutin ba niya ang tawag ng nakaraan o hahayaan na lamang niya itong mabulok sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod? Huwag mong hanapin ang pag-ibig sa isang pusong ikaw mismo ang pumatay, Marco. Dahil ang tanging matatagpuan mo rito ay ang mga abo ng isang nakaraang hindi mo kailanman pinahalagahan. Ang boses ni Marina ay kalmado, ngunit may talim, na mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Nakaupo siya sa tapat ni Marco sa loob ng isang maliit at lumang coffee shop sa kanto ng lungsod, ang lugar kung saan sila unang nag-date 10 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng bagong giling na kape na dati ay nagdadala ng tamis sa kanyang gunita, ngayon ay tila ba amoy ng isang namuong pait na humahalo sa malamig na hangin ng hapon. Tiningnan ni Marina ang lalaking nasa harap niya. Si Marco ay wala na ang kinang ng isang tagapagmana. Ang kanyang polo ay lukot, ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang basong tubig. Ang dati ay mapagmataas na leon ng pamilya Almeida ay isa na ngayong basang sisiw na tila hinihintay ang hatol ng tadhana. Marina, alam kong huli na, pero sana pakinggan mo ako, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Ngayong wala na ang mansyon, ngayong kailangan naming mamuhay sa isang maliit na apartment sa labas ng bayan, doon ko lang natanto. Ang lahat ng luho, ang lahat ng pangalan, ay walang saysay kung wala ka sa tabi ko. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marina. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na velvet box. Ipinatong niya ito sa mesa at dahan-dahang itinulak patungo sa direksyon ni Marco. Ang tunog ng kahon habang dumudula sa makinis na kahoy
ay tila isang hudyat ng huling pamamaalam. Ito ang iyong singsing sa kasal, Marco, saad ni Marina. Natagpuan ko ito sa ilalim ng mga gamit na iniwan ko. Gusto ko itong ibalik sa iyo, hindi dahil may halaga pa ito sa akin, kundi dahil ito ang huling kadenang nag-uugnay sa atin. Itago mo yan. Ibenta mo kung kailangan mo ng pambili ng gamot ni Doña Aurora o pambayad sa upa niyo. Para sa akin, iyan ang bayad sa 5 taon kong pagtitiis sa inyo. Naluha si Marco nang makita ang gintong singsing. Marina, hindi pera ang kailangan ko, kundi ikaw. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magtatrabaho ako, kahit ano, basta mapatunayan ko sa iyo na nagbago na ako. Tinitigan siya ni Marina ng matagal. May bahagi sa kanyang puso na nais maawa. Ngunit ang bawat sugat ng nakaraan ay biglang kumirot. Nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi na umiiyak siya habang si Marco ay nagsasaya sa piling ng iba. Bibigyan kita ng trabaho, Marco, wika ni Marina, na nagbigay ng kislap ng pag-asa sa mga mata ng lalaki. Kailangan ng kumpanya ko ng isang junior assistant sa logistics department, ang departamentong nagbubuhat ng mga kahon at nag-aayos ng inventory. Doon ka magsisimula. Hindi bilang isang Almeida, kundi bilang isang ordinaryong empleyado na sumasahod ng minimum wage. Ipakita mo sa akin na kaya mong tumayo nang walang ginto sa iyong bulsa. Bago pa makasagot si Marco, isang malakas na tunog ng paghinto ng sasakyan ang narinig sa labas. Bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng liwanag at katiwasayan sa loob ng madilim na silid. Lumapit siya kay Marina at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang haplos na puno ng pagprotekta at paggalang. Ready ka na ba, Marina? May meeting pa tayo sa mga bagong investors, malambing na tanong ni Gabriel. Tumayo si Marina at kinuha ang kanyang bag. Tumingin siya kay Marco sa huling pagkakataon. Ang trabahong iniaalok ko ay bukas hanggang bukas ng umaga. Kung hindi ka sisipot, ibig sabihin ay mas mahalaga pa rin sa iyo ang iyong pride kaysa sa iyong pagbabago. Goodbye, Marco. Hinanap ni Marco ang mga salita para pigilan siya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan ng libu-libong tinik. Pinanood niya ang pag-alis ni Marina kasama si Gabriel. Nakita niya kung paano binuksan ni Gabriel ang pinto ng sasakyan para kay Marina at kung paano nagniningning ang mukha ng babae sa ilalim ng sikat ng araw, isang ningning na hindi niya kailanman naibigay dito. Naiwan si Marco na mag-isa sa loob ng coffee shop, hawak ang malamig na singsing sa kanyang palad. Sa labas, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot, ngunit para sa kanya, ang oras ay tila huminto sa sandaling binitawan ni Marina ang kanyang kamay. Sapat na nga ba ang isang trabahong may maliit na sahod para tubusin ang lahat ng kanyang kasalanan? O ang tunay na parusa ay ang makitang masaya ang babaeng mahal niya sa piling ng isang lalaking mas higit pa sa kanya sa lahat ng bagay? Marco, hindi ko na alam kung paano ako magsisimulang muli. Umiiyak na, sabi niya. Pakiramdam ko gumuho ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang mga taong dati ay nariyan para sa akin ay ngayon ay puno ng paghusga at panunumbat. Ang tinig ni Doña Aurora ay mahina, basag, ngunit punong-puno pa rin ng matinding pangmamanipula. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa ospital, ang dating reyna ng mga Almeida ay nakahiga, tumatangging kumain at tumatangging inumin ang kanyang mga gamot. Ang bawat salita niya ay tila isang latay na humahampas sa likuran ni Marco, na ngayon ay kakauwi lang mula sa kanyang unang araw ng pagtatrabaho sa warehouse. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo at ang kanyang mga kamay ay may mga bagong sugat mula sa pagbubuhat ng mga kahon. Mama, please, uminom ka na ng gamot. Ginagawa ko ang lahat para mabuhay tayo. Pagsusumamo ni Marco, habang iniaabot ang isang basong tubig na nanginginig ang mga kamay. Hindi ko kailangan ng gamot ngayon, sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng damdamin. Ang kailangan ko
ay maibalik ang respeto at pangalan ng pamilyang ito. Tawagan mo si Marina. Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makausap. Kung may natitira pa siyang malasakit, darating siya rito. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya, napakilos si Aurora at nabitawan ang basong hawak ni Marco. Bumuhos ang tubig sa sahig at ang tunog ng basag na katahimikan ay lalo lamang nagpatindi sa tensyon sa pagitan nila. Napapikit si Marco at huminga ng malalim, pilit na kinokontrol ang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang tubig na unti-unting kumakalat sa sementadong sahig, lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang galit ang nakikita niya kay Aurora, kundi takot, panghihinayang, at desperasyong kumapit sa mga bagay na unti-unti nang nawawala sa kanyang kontrol. Ngunit alam ni Marco na may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng pagmamakaawa at may mga relasyong hindi basta na ibabalik sa pamamagitan lamang ng mga salita. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at marangyang penthouse, nakaupo si Marina sa tabi ng malawak na bintana. Hawak niya ang kanyang telepono, nakatitig sa sunod-sunod na mensahe mula kay Marco tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Naramdaman ni Marina ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang lumang utang na loob, at ang kulturang itinanim sa kanya na dapat siyang magtiis at magpatawad ng walang hanggan. Ngunit bago pa man siya muling lamunin ng awa, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Gabriel. Marina, hindi mo kailangang pasanin ng krus na sila mismo ang gumawa. Malamig na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na humihila kay Marina pabalik sa realidad ng kanyang kalayaan. Ang pagtulong ay hindi nangangahulugang pagpapaalipin muli sa kanilang drama. Nagpadala na ako ng pinakamagaling na psychologist at pribadong nurse sa kanila. Iyon ang kailangan nila. Hindi ang iyong presensya na gagamitin lang nila para saktan ka muli. Huminga ng malalim si Marina. Tiningnan niya ang screen ng kanyang telepono at sa isang dahan-dahang kumpas ng kanyang daliri, pinindot niya ang power off. Ang pagdilim ng screen ay tila simbolo ng tuluyang pagpapatay niya sa ingay ng kanyang nakaraan. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagpapaalala sa akin na may karapatan din akong maging masaya nang walang halong panunumbat. Bulong ni Marina. Isang matamis at payapang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ipinatong ni Marina ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, ninanamnamang amoy ng sandalwood at ang katiwasayan ng isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang sandali na hindi kailangang ipagsigawan sa buong mundo, kundi sapat ng maramdaman sa bawat tibok ng kanyang puso. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panandaliang hininga lamang bago ang susunod na bagyo. Kinabukasan, habang papasok si Marina sa kanyang opisina, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa lobby. Isang lalaking nakasuot ng mamahalingin haling Amerikana, may hawak na tungkod na yari sa garing, at may mga matang tila sa isang buwaya, si Don Victor, ang mortal na kaaway sa negosyo ng pamilya Almeida na matagal nang naghahanap ng pagkakataon na tuluyang ibaon ang pangalang iyon sa limot. Chairman Marina, bungad ni Don Victor, ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Balita ko ay ikaw na ang humahawak sa mga labi ng kumpanya ng mga Almeida. Narito ako para mag-alok ng isang partnership. Gusto kong bilhin ang natitirang mga ari-arian ni Marco sa napakababang halaga. Sa tulong mo, maaari nating siguraduhin na kahit isang pirasong semento ay walang matitira sa kanila. Ano sa tingin mo? Isang huling tadtad sa bangkay ng mga nanakit sa'yo? Napatigil si Marina. Ang alok ni Don Victor ay isang mabilis na paraan para sa ganap na paghihiganti. Ngunit habang nakatingin siya sa matandang lalaki, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Gagamitin ba niya ang kanyang kapangyarihan para maging kasing sama ng mga taong kinasusuklaman niya o mananatili siyang tapat sa binuo niyang bagong pagkatao? At ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang tanging taong inaasahan niyang magliligtas sa kanila
ay nilapitan na ng kanilang pinakamalupit na kaaway. Isang pirasong pirma mo lang, Marina, at masisiguro nating kahit ang huling butas ng karayom na pag-aari ng mga Almeida ay magiging alabok na lamang sa ilalim ng ating mga paa. Ang tinig ni Don Victor ay parang isang malamig na bulong ng ahas na gumagapang sa loob ng opisina ni Marina. Sa harap niya, nakalatag ang mga dokumentong magbibigay sa kanya ng kapangyarihang tuluyang burahin ang pamilya Almeida sa mapa ng lipunan. Habang nakatingin si Marina sa panulat na nasa ibabaw ng mesa, naramdaman niya ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib, ang tamis ng paghihiganti na pilit humahalina sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang hinawakan ni Marina ang panulat. Naalala niya ang bawat gabi na kailangan niyang matulog sa sofa dahil pinalaya siya ni Marco sa kanilang silid at ang bawat araw na kailangan niyang tiisin ang panlalait ni Doña Aurora. Ang puot ay parang isang nagniningas na apoy na naghahanap ng huling pagkakataon upang lamunin ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, napatingin siya sa isang maliit na folder sa gilid ng kanyang mesa. Ito ang daily attendance report mula sa warehouse. Doon, nakita niya ang pangalan ni Marco. Ayon sa report, si Marco ang pinakaunang dumating at pinakahuling umuwi. Ang lalaking dati ay hindi marunong humawak ng kahit anong mabigat, ay nagtatrabaho na ngayon ng marangal kahit gaano pa kahirap ang buhay. Naramdaman ni Marina ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito galit, kundi isang malalim na pag-unawa. Napagtanto niya na kung pipirmahan niya ang dokumento ni Don Victor, magiging kasing sama na rin siya ng mga taong sumira sa kanya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang pumatay, kundi ang kakayahang hayaan ang isang tao na matuto mula sa kanyang sariling pagkakamali. Pasensya na, Don Victor, saad ni Marina habang dahan-dahang ibinababa ang panulat. Ang aking tagumpay ay hindi nakasalalay sa pagbagsak ng iba. Ang MA Heritage Group ay itinatag para bumuo, hindi para manira. Kung gusto mong ubusin ang mga Almeida, gawin mo ito nang wala ako, dahil tapos na ako sa larong yan. Nagulat si Don Victor. Sinasayang mo ang pagkakataong ito, Marina. Bibigyan kita ng 2 araw para mag-isip. Huwag mong hayaang manaig ang iyong emosyon. Nang makaalis ang matandang negosyante, naramdaman ni Marina ang isang matinding gaan sa kanyang loob. Tumayo siya at lumakad patungo sa balkonahe, kung saan ang langit ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay lila at kahel dahil sa papalubog na araw. Doon, naghihintay si Gabriel, nakasandal sa riles at tila kanina pa siya pinagmamasdan ng may paghanga. Tinanggihan mo ang alok niya, hindi ba? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katiwasayan. Paano mo nalaman? Muling tanong ni Marina habang lumalapit sa lalaki. Dahil kilala ko ang babaeng mahal ko, sagot ni Gabriel. Kinuha niya ang mga kamay ni Marina at dahan-dahang hinalikan ang mga sugat na matagal nang naghilom. Ang Marina na kilala ko ay may pusong mas malawak pa sa karagatan. Ang pagpili sa kabutihan ay ang iyong tunay na korona. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harap ni Marina. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa sahig na yari sa kahoy ay tila isang banal na hudyat. Naglabas siya ng isang maliit na asul na velvet box. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may isang maliit ngunit napakalinaw na brilyante. Isang simbolo ng bago at tapat na simula. Marina! Simula ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Gusto kong maging katuwang mo hindi lang sa negosyo, kundi sa bawat araw ng iyong buhay. Gusto kong punan ng bawat puwang sa iyong puso ng isang pag-ibig na walang kasinungalingan at walang panunumbat. Will you marry me? Napatigil ang mundo para kay Marina. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na hindi niya kailanman inakalang darating.
ang hilingin na maging bahagi ng buhay ng isang lalaking tunay na rumespeto sa kanya mula sa unang araw na wala siyang kahit ano. Oo, Gabriel. Oo, bulong ni Marina habang ang mga luha ng tunay na kaligayahan ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang isuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri, naramdaman ni Marina na ang huling bahagi ng kanyang sugatang nakaraan ay tuluyan ng nagsara. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit na silid, nakatingin si Marco sa isang lumang litrato ni Marina habang hawak ang kanyang kauna-unahang sahod na sapat lang para sa isang linggong pagkain. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Marco na ang babaeng pilit niyang binabalikan ay opisyal ng pagmamay-ari ng iba? At handa na ba si Marina na harapin ang huling yugto ng kanyang kwento, kung saan ang pagpapatawad ay hindi na lamang para sa iba, kundi para sa kanyang sarili? Ang balita ng isang bagong simula ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang na matagal ng tuyo, nagdadala ng buhay, ngunit nagiiwan din ng alat sa mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Sa isang maliit na paupahang bahay sa labas ng lungsod, kung saan ang ingay ng mga sasakyan at amoy ng usok ay hindi nawawala, nakaupo si Marco sa isang lumang kahoy na silya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at tila hindi humahawak ng kahit anong marumi, ay puno na ngayon ng mga kalyo at maliliit na sugat mula sa araw-araw na pagtatrabaho sa warehouse. Hawak niya ang isang piraso ng pahayagan at doon, sa gitna ng lifestyle section, ay nakita niya ang larawang nagpadurog sa kanyang natitirang lakas. Si Marina, suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa pinakamahal na sutla, ay nakangiti habang hawak ang kamay ni Gabriel. Ang kanilang mga mata ay nagtatagpo sa isang paraan na hindi kailanman nagawa ni Marco. Isang tingin na puno ng tiwala, respeto at isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng anumang kondisyon. Ang caption sa ibaba ay maikli lang, "A Union of Souls, Marina Heritage and Gabriel de la Vega, tie the knot." Marco, nakahanda na ang hapunan. Halika na rito bago pa lumamig ang kanin. Ang mahinang boses ni Doña Aurora mula sa kusina ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Dahan-dahang tumayo si Marco at pumasok sa maliit na espasyo na nagsisilbing kusina at kainan nila. Nakita niya ang kanyang ina na ngayon ay nakasuot na lamang ng simpleng duster, naglalagay ng pritong isda at nilagang gulay sa 2 plato. Wala na ang mga pilak na kubyertos, wala na ang mga katulong na naghihintay sa bawat utos. Ang tanging naroon ay ang tunog ng electric fan na tila humihingal sa katandaan at ang amoy ng payak na pagkain. Tumingin si Doña Aurora sa pahayagang hawak ng anak. Saglit na napatigil ang kanyang mga kamay at isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Masaya na siya, Marco. Iyon ang nararapat sa kanya. Alam ko, Ma, pero masakit pa rin na isipin na ako ang naging dahilan kung bakit kinailangan niyang humanap ng ibang magmamahal sa kanya ng tama. Bulong ni Marco habang nagsisimulang kumain. Sa bawat subo niya, tila nalalasahan niya ang pait ng kanyang mga nakaraang pagkakamali. Samantala, sa isang malawak na hardin na pinalalamutian ng mga puting bulaklak at nagniningning na mga fairy lights, nagaganap ang pagdiriwang ng tagumpay ng puso ni Marina. Ang bawat sulok ng lugar ay amoy sampagwita at sariwang damo. Isang amoy na laging nagpapaalala kay Marina ng kanyang tunay na pagkatao. Nakatayo si Marina sa gitna ng damuhan, pinagmamasdan ang mga bisitang masayang nag-uusap. Lumapit sa kanya si Yaya Berta. Suot ang isang magandang gown na siya mismo ang pumili. Niyakap siya ng matanda ng mahigpit. Ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang dumadaloy sa mga kulubot nitong pisngi. Anak, kung nasaan man ang mga magulang mo, sigurado akong napakalinaw ng kanilang mga ngiti habang nakatingin sa iyo ngayon.
saad ni Yaya Berta. Kinuha ni Marina ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bag. Ito ang liham na isinulat niya para sa kanyang sarili. Isang liham na binalak niyang basahin kapag nahanap na niya ang tunay na kaligayahan. Salamat sa hindi pagsuko. Panimula ng kanyang liham sa kanyang isipan. Salamat dahil pinili mong manatiling mabuti sa gitna ng kalupitan. Salamat dahil naniwala ka na ang isang anino ay may kakayahang maging isang maningning na bituin. Ang nabuo nang lumapit si Gabriel sa kanya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang kinuha ang kamay ni Marina at dinala ito sa kanyang puso. Naramdaman ni Marina ang bawat tibok nito. Isang ritmo na nagsasabing ligtas na siya, na hindi na niya kailangang magtago o humingi ng paumanhin para sa kanyang pag-iral. Handa ka na ba para sa ating unang sayaw bilang mag-asawa? Malambing na tanong ni Gabriel. Habang nagsisimulang tumugtog ang isang banayad na kanta, naramdaman ni Marina ang bawat hakbang nila sa ibabaw ng malambot na damo. Ang bawat ikot, ang bawat haplos, ay tila isang paghugas sa lahat ng pagod ng nakaraang 5 taon. Sa gitna ng sayaw, napatingin si Marina sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang dating mansyon ng mga Almeida. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring pait. Tanging ang isang malalim na pasasalamat ang natitira. Dahil kung hindi siya dumanas ng dilim sa kamay nila, hindi niya kailanman matututunang pahalagahan ang liwanag na hawak niya ngayon. Ang gabi ay lumalim at ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa isang kwentong nagsimula sa pagtitiis at nagtapos sa isang matamis na tagumpay. Si Marina ay hindi na lamang isang tagapagligtas ng isang kumpanya. Siya na ang tagapagligtas ng sarili niyang kaluluwa. Isang huling tingin ang ibinigay ni Marina sa kanyang singsing na nagniningning sa ilalim ng buwan. Ang kinang nito ay hindi lamang galing sa bato, kundi galing sa katotohanang siya ay malaya na. Malaya na siyang magmahal, malaya na siyang mangarap, at malaya na siyang maging ang babaeng palagi niyang itinatago sa loob ng kanyang puso. Ano ang halaga ng lahat ng yaman sa mundo kung ang iyong puso ay bilanggo ng nakaraan? At ano ang tamis ng isang bagong umaga kung hindi mo kayang patawarin ang gabi na nagdaan? Ang panahon ay tila isang banayad na ilog na unti-unting humuhugas sa mga matatalim na bato ng nakaraan hanggang sa ang mga ito ay maging makinis at hindi na muling makakasugat sa bawat hakbang ng ating buhay. Lumipas ang 1 taon mula nang ang pangalang Marina Heritage ay naging simbolo ng tagumpay at pagbangon sa buong lungsod. Sa loob ng kanyang malawak at maliwanag na opisina, wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa, pinagmamasdan ang mga tao sa ibaba na tila mga langgam na abala sa kani-kanilang buhay. Sa tabi ng kanyang mesa, nakalagay ang isang litrato ng kanilang bagong silang na sanggol ni Gabriel, isang munting anghel na nagngangalang Esperanza, ang buhay na patunay ng kanyang bagong simula. Pinatawad na ba ni Marina ang mga Almeida? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang dahan-dahang proseso ng pagpapalaya. Hindi niya kailanman malilimutan ang sakit, ngunit pinili niyang bitawan ang bigat ng galit. Para kay Marina, ang pagpapatawad ay hindi para sa kapakanan ni na Marco at Doña Aurora, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang hindi na pag-isip sa kanila nang may pait ay ang pinakamataas na anyo ng kanyang tagumpay. Sa isang maliit na pamilihan sa probinsya, makikita si Marco na abala sa pag-aayos ng mga paninda sa isang maliit na grocery store na itinayo niya mula sa kanyang mga naipon. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo at kotse. Ngunit meron na siyang isang bagay na hindi niya nakamit noon, ang tunay na dignidad ng pagtatrabaho. Si Doña Aurora naman ay madalas makitang nagtuturo sa mga bata sa kanilang barangay. Ang kanyang dating matigas na mukha ay lumambot na dahil sa payak na buhay.
Nakatagpo sila ng kapayapaan sa gitna ng kanilang paghihikahos. Isang kapayapaang hindi nila naramdaman noong sila ay nalulunod pa sa pekeng karangyaan. Ang bayhawk na iniwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang pag-ibig na walang respeto ay isang hawla at ang pagtitiis ng walang hanggan ay hindi kabayanihan kundi isang uri ng pagpapakamatay sa sariling pagkatao. Ang bawat tao ay may halaga at hindi kailanman dapat pahintulutan ang sinuman na gawin tayong anino sa sarili nating buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bilyong piso sa bangko, kundi sa katapangan nating tumayo para sa ating sariling dangal. Nabalik ang diwa ni Marina nang maramdaman niya ang init ng mga braso ni Gabriel na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ni Marina. Pinagmamasdan din ang papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong silid. Tapos na ang trabaho para sa araw na ito, asawa ko. Oras na para umuwi sa ating pamilya. Malamig na bulong ni Gabriel. Ngumiti si Marina at dahan-dahang sumandal sa dibdib ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Wala nang ingay ng nakaraan. Wala nang hagupit ng mga salitang nakakasugat. Tanging ang banayad na tunog ng kanilang mga hininga at ang katiwasayan ng kasalukuyan ang namamayani. Tapos na ang kwento ng aninong naging reyna. Ngunit ang kanyang liwanag ay mananatiling gabay para sa lahat ng mga pusong naliligaw sa dilim. Nagpapaalala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may darating na umaga para sa mga marunong lumaban at magmahal sa sarili.